naman, biglang may isang diagnosis. Biglang may isang emergency. Biglang may isang unexpected loss. Biglang may isang matinding problema na yayanig sa pananampalataya mo. Nakakaranas po tayo ng ganyan? Di ba sa gitna ng mga ganyang mga pagsubok, mapapaisip tayo, handa ba ako sa ganitong pagsubok? Biruin mo, maayos naman yung katawan mo, biglang may diagnosis, may sakit ka. Walang tao sasabihin niya, handa ako magkasakit. Handa ako magka-cancer. Handa ako na yung nanay ko, meron siyang sakit ngayon. Walang ganun. Tama? Mapapatanong tayo, Panginoon, sa panahon ng ganitong biglaang pagsubok, itatanong mo sa sarili mo, aligned ba ako sa Diyos? Nasa Kanya pa ba ang aking puso? O napalitan na ng ibang priorities? Kasi mga kapatid, pakita nga natin sa slides, ang mga testing po sa buhay, hindi po yan pumipili ng oras. Do you agree? Hindi natin pwedeng sabihin, oy, testings, oy, pagsubok, wag muna ngayon ha. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga pagsubok, oops, wag kayo sabay-sabay ha. Tama? Hindi natin pwedeng sabihin, wag muna ngayon, teka lang, sabay-sabay naman kayo eh. Walang ganon. Kasi ang pagsubok po, ang mga testing sa buhay, ang mga test, ay hindi pumipili ng oras. Do you agree? Say amen. Ang testing po, parang magnanakaw din po yan sa gabi. Hindi mo yan inaasahan, magugulat ka na lang, ang dami ng kinuha sa'yo. Say amen. Kaya sa oras po ng testing, sabihin nyo testing, okay? Dito natin malalaman kung ano talaga ang foundation ng buhay natin. Do you agree? Pag may mga testing tayo sa buhay, doon natin ma-assess kung ano o paano o status ng foundation po natin sa pananampalataya. Anong ma-assess natin? Si Kristo ba talaga ang sentro ng buhay ko? O baka puro salitang Lord lang, pero hindi naman talaga siya ang nasusunod sa buhay ko? Say amen. Kaya ang mensahe po natin ngayon, nilagyan ko po ng title na ito, Align now before the test comes. Amen? Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Align now before the test comes. Amen? Say amen. Now, hindi mo kailangang hintayin, gumuho ang mundo mo, bago po natin piliing sumunod sa Panginoon. Hindi natin kailangang maghintay ng matinding pagsubok para bumalik po tayo sa altar ng Diyos. Ano sabi po? Technically, ang pag-uusapan lang natin, align now, habang may panahon pa. Kasi kung hindi ka aligned, bago dumating ang test, amen, baka hindi ka makatayo. Baka hindi ka makatindig. Dahil kung ang ugat po natin ay malalim na at ang puso po natin ay nakaangkla na, ibig sabihin kung tayo po ay align na bago po dumating ang mga pagsubok po natin, amen, mananatili po tayong matibay. But sometimes, ang Diyos po natin, bibigyan talaga tayo ng mga testings. Not to break us, church. Tingin sa akin, bibigyan ka ng mga testings hindi para sirain ka, wasakin ka. But testing is to reveal what's truly in us. Yun ang ginagawa ng testing. Tingnan po natin itong tatlong lalaking ito. Si Hezekiah, si Abraham at si Pedro. Ito pong tatlong to, kinuha ko po siya, 3 men. They have 3 tests, different tests, and they have 3 different alignments. Okay? Tingnan po natin itong tatlong lalaki ito. Unahin ko po si Hezekiah. Tabasan natin. Kay Hezekiah po, dito po nasubok ang kanyang puso. Heart test. Okay? You can read that in 2 Kings 20 verse 12 to 19. Si Haring Hezekiah po, kilala po siya bilang isang makadiyos na hari. Pag pinag-aralan mo ang story ng mga hari, he is a good king. Okay? Nagpe-pray naman siya. Okay? Pinagaling siya ni Lord.
Noong mga panahong nananalangin siya sa Diyos, Lord, extend my life. Dagdagan mo pa ako ng taon, gusto ko pang mabuhay. Nung nag-pray siya sa Panginoon, because He is a good King, pinagaling siya ni Lord at nakaranas po siya ng himala. Sabihin niyo himala. Himala, biruin mo, may sakit na, may taning ang buhay, in-extend pa ng Diyos. Anong tawag doon? Himala. At grabe po yung kabutihan ng Diyos sa buhay po ni King Hezekiah. Amen? Kaya lang, pagkatapos po siyang pagalingin, look at this church, listen, dumalaw po yung mga sugo mula Babylon. So in short, may nagdatingan. Siguro narinig nila, ang galing, gumaling siya, na-extend yung buhay niya. Nagdatingan ngayon, mga chokaran, mga tropa. Pre, amusta ka? So may dumating na sugo mula Babylon. Amen? Pero ang dating po nila, ang kwento po ni King Hezekiah, nung dumating na po ang mga sugo, nagyabang yung hari. Tingnan ninyo, sabi niya, kung gaano ako kayaman. Sabi niya ganyan. Kagagaling lang po niya sa isang napakalaking himala sa buhay. Hindi niya po sinabi, tingnan niyo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ko. Hindi ganoon ang sinabi niya. Kaya sabi po ng 2 Chronicles 32 verse 31, diyan, makakita natin, pinayagan ni Lord, dumating yung mga sugo. Bakit? Because God withdrew from Hezekiah to test and see what was really in his heart. So in short, pinabayaan muna siya ni Lord, withdrew para subukin kung ano talaga ang laman ng puso niya. At dito lumabas ang totoo. Anong lumabas na totoo? Pagkaraan ng himala, pagkaraan ng kabutihan ng Diyos sa buhay niya, ano nangyari kay Hezekiah? Naging mayabang siya. Tama? Naging mayabang yung mama. Diba? So in short, nung nag-withdraw ang Panginoon, pinabayaan siya ng Diyos, amen? Para subukin siya, nakita yung totoo. Napuno ng pride yung tao. Amen? So in short, nag-fail siya sa test. Pero eto ang catch. Listen, hari pa rin si Hezekiah. Blessed pa rin ang tingin ng iba sa kanya. Tama? Nanatili pa rin siyang hari. At blessed na blessed ang tao sa kanya. Pero sa mata ng Diyos, may pride na pala sa puso niya. Do you see that? Say amen. Alam nyo ba, na hindi laging bagyo, na hindi palaging malaking pagsubok ang testing. Minsan, ang tunay na test, nasa mga simpleng desisyon natin sa araw-araw. Ang question po, sino ang binibigyan mo ng glory? Si Lord ba? O ang sarili mo? Ano ang mas pinapakita mo sa iba? Kabutihan ba ni Lord o yung achievements mo? Kasi katulad po ni Hezekiah, hindi siya na-test ng gera. Hindi siya na-test ng trahedya. Ano ang test niya? Dumating ang besita. Sino ay pinagmalaki niya? Pinagmalaki niya yung possession niya, yung yaman niya. Doon siya nagkamali. Si Amen. Pinili niyang ipakita ang kayamanan, hindi si Yahweh. Amen? Kaya huwag po natin hintayin na si Lord pa ang mag-expose ng pride, ng self-glory, o ng misalignment sa puso natin. Ano dapat natin gawin? Dapat ayusin na natin yan ngayon. Dapat i-align na po yan natin ngayon. Kasi pag dumating ang testing, ilalabas nito yung totoo sa ating mga puso. Say amen. Number 1, nag-fail po si Hezekiah. Test of the heart. Pangalawa, si Abraham po. Ang testing po ni Abraham, test of surrender. Si Abraham po, look at me, tinawag ng Diyos para ihandog ang pinakamamahal niyang anak. Anong pangalan ng anak niya? Isaac. Tinawag ni Lord, sige, ihandog mo na yung anak mong pinakamamahal mo. Yung anak pong niyang, si Isaac, anak po niya yan matagal niyang hinintay. Si Amen.
At si Isaac po ay katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Say amen. Pero anong ginawa ni Abraham? Nung pinapahandog yung anak niya, ano pong ginawa ni Abraham? Hindi siya nagtanong sa Diyos. Hindi siya nag-delay. Ang ginawa po ni Abraham, sumunod siya agad. Anong ginawa ni Abraham? Umakyat sa bundok, dala ang apoy, dala ang kutsilyo, dala ang buong tiwala sa Diyos, kahit masakit, dala yung anak. At nung pipigilan na siya ni Lord, itatarak na dapat niya yung panaksak doon sa anak niya. Eto sabi ng Diyos, Genesis 22 verse 12. Ano sabi niya? Sabay-sabay po natin basahin. Ngayon, alam ko na talagang may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang anak mong kaisa-isa sa akin. Look at the word, yung unang phrase. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam ko na. Pasado ba si Abraham sa test? Yes. Kasi bago pa dumating ang test, naka-align ang puso niya sa Diyos. Bago pa dumating ang testing, handa na siyang sumunod. Bago pa dumating ang testing, ready siya, align siya sa Diyos, at kahit anong hilingin ni Lord, alam niya ang isasagot niya. Say amen. Kaya huwag po natin hintayin yung test bago tayo ayusin ng Diyos Baka kasi nagpapakitang gilas tayo. Baka kasi hindi talaga tunay na nagpapasakop tayo sa Panginoon. Baka lagi nating dinedelay ang pagsunod. Dinedelay ba natin o ginagawa na natin ngayon? Para ba yan sa kaluwalhatian ng Diyos? O para sa palakpak ng tao? Kasi pag dumating ang pagsubok, hindi tayo makakapaghanda. Ang pagsubok hindi magtatanong, Ali, ready ka? Walang ganon. Ang gagawin ng pagsubok, darating siya sa panahong hindi natin inaasahan para ipakita kung sino tayo talaga. Tingnan niyo po ito. Si Abraham, hindi sa bundok nagsimula ang obedience niya. Say amen. Bakit? Bago pa siya umakyat ng bundok, nasa puso na niya yung pagsunod bago pa man siya makarating doon. Si Hezekiah, hindi po sa palasyo nagsimula ang pride niya. Saan? Matagal na po yung nakatago sa kanyang puso. Do you agree? Say amen. Nakita natin, Hezekiah failed. Abraham passed. Right? Pangatlo, sinama ko po si Pedro. Test of loyalty. Bago po huliin si Pedro, sinabihan po siya ng Panginoon, Pedro, gusto kang salain ni Satanas na parang trigo. Pero sabi ni Jesus, Simon, Simon, narito, hinihingi ni Satanas sa akin upang salain ka tulad ng trigo. Ngunit, sabi ni Lord, pinagpe-pray kita para hindi ka bumigay sa pananampalataya. Alam mo, sagot ni Pedro dyan, sabi niya, Panginoon, kahit hanggang kulungan, hanggang kamatayan, Panginoon, sasama ako sa iyo, sabi niya. Pero ano ang sagot ni Jesus? Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong itatanggi. At yun na nga ang nangyari. Hindi sa harap ng mga sundalo, hindi sa harap ng mga hari, sa harap ng isang simpleng alila, isang servant na babae. Tinanong siya, di ba magkakilala kayo? Hindi ko kilala yan. Grabe pagtanggi. At nung tumilaok ang manok, naalala niya yung sinabi ni Jesus. Anong ginawa ni Pedro? Tumangis, umiyak. Hindi bumagsak si Pedro dahil mahal niya si Jesus, no. Bumaksak siya kasi hindi pa handa ang puso niya. May pagmamahal sa Panginoon, yes, pero kulang sa alignment. Meron namang passion, yes, pero kulang sa preparation. May bold words, pero kulang sa deep surrender. Tingnan niyo po yung 3. Character. Hezekiah, kind of test of pride. Aligned, misaligned. Abraham, test of surrender. Aligned? Yes, aligned. Pedro, test of loyalty.
aligned, misaligned. Nakuha nyo? So sa tatlong pong yan, okay, nakita natin, merong isa naka-align sa Diyos. Sino yung naka-align? Abraham. Very good. Now, let me share to you tatlong importanteng bagay na pwede nating matutunan kay Abraham to make sure that our hearts are aligned with God before the test comes. Kasi nakita natin sa buhay po ni Abraham, pare-parehas naman yung tatlo kaya lang si Abraham ready. Align yung puso niya. Now, let's look at how Abraham passed the test. Are you ready? Tatlo lang. Una, point number 1, mabilis lang ako. God tests those He trusts. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. God tests those He trusts. Ano po sabi ng Genesis 22 verse 1? Sometime later, God tested. Sometime later. Ano ulit? God tested. God tested Abraham. Gawin natin makatotohanan. Sometime later, wala pa. God tested Carl. Sometime later, God tested Mark. Sometime later, God tested Allison. Sometime later, God tested Wari. Amen? Gusto ko pong idiin yung katotohanan na may sometime later, masusubok po tayo. Tama? Gusto ko pong idiin yung katotohanan, hindi lahat ng test ay galing sa kaaway. Minsan galing sa Diyos. Can you hear me, amen? Minsan, galing sa Diyos mismo ang test. Bakit tayo tinitest ni Lord? Hindi po para pahirapan tayo, kundi para patunayan kung ano ang laman ng puso natin. Say amen. Hindi para pahirapan ka, Mary, pero para patunayan kung ano talaga ang laman ng puso mo. Do you agree? Say amen. God gives test to those He trusts. Hindi binibigyan ng Diyos. Pero mo, sabi ko kanina, bibigyan ka ba ng test ni Lord kung wala siyang tiwala sa'yo? Bibigyan ka ni Lord ng test kasi alam niya, kaya mo. Tama? Sa amen. Kaya hindi bibigyan ng Diyos ng pagsusulit ang taong hindi pa niya tinuruan ng kanyang salita. Why? Because testing is a proof that you've already been trained. Tingnan niyo po si Abraham. Diba binigyan siya ng pangako? Binigyan siya ng promise ni Lord. Ginawa ni Lord, binigyan siya ng anak sa Isaac. Binago yung pangalan niya from Abram to Abraham. Di ba nakipagtipan ang Diyos sa kanya? Nakipag-covenant? Di ba ang tagal na proseso? Tama po? Pero anong ending? Dumating pa rin ang blessing. Tama? Dumating ang blessing. Pero pagkatapos ng blessings, dami, dumating ang testing. Genesis 22 verse 1. Again, balik natin sa verse. Pagkatapos ng blessings, sometime later. Nakuha? Dumating ang testing. God tested Abraham. Kaya magugulat ka Okay naman Bigla-bigla. Bigla-bigla may mga ganon. Saan galing yun? Tama? Hindi ba si Abraham, masaya na siya Kasi may anak na siya, may blessing siya, kompleto na siya. Pero ang question, bakit kailangan pa siyang i-test? Bakit kailangan pang subukin? Tingnan niyo po ito, teacher and the exam. So, hindi doon nag-aaral. Wala na. Sa eskwelahan, ewan ko lang kung ginagawa doon ng teacher niyo dati. Hindi nagbibigay ng test ang teacher kung hindi pa na ituturo ang lesson. Do you agree?
Minsan, may sira-ulong teacher, nagbibigay ng test, hindi pa tinuturo. Pero technically, wala pong teacher na magbibigay ng exam na hindi pa niya natuturo ang lesson. Nagigets nyo? So, walang test sa umpisa ng klase. Kasi, hindi pa alam ng estudyante yung lesson. Pero kapag alam na, kailan ibibigay ang exam? Kapag naituro na, doon ibibigay ang exam. Bakit? To see kung may natutunan ba tayo. Tama? Bibigyan ka ng exam para makita. Tingnan ko, baka kung may natutunan si Allison. Say amen. Kaya nga test, para makita kung may pumasok ba sa utak natin. Look at me, church. Ganon din ang Diyos. Hindi siya nagbibigay ng pagsubok para lang makita kung babagsak ka. Binibigyan tayo ng test ng Diyos kasi alam niya, kaya natin. Kaya tayo binibigyan ng pagsubok ni Lord ng mga test para i-promote tayo. Dahil ang bawat tagumpay po natin sa test, yan po ay hagdan. Yan po ay stepping stone papunta sa next level ng pananampalataya. Tama? Biruin mo, nung nagkaroon ka ng malaking pagsubok, pag napagtagumpayan mo yung pagsubok na yun, ano nangyayari? Di ba nag-i-increase yung pananampalataya natin? Humahakbang ka ng panibagong level, right? Kaya susunod, pag may dumating na pagsubok, di ba increase yung pananampalataya mo? Iba maalala mo, dati nga Anong ginagawa ni Lord? Preno-promote po tayo. Napo-promote tayo. Baka tayo tinitest, hindi para makitang mag-fail ka. Gusto kang i-promote ni Lord. Kaya kung may testing tayo ngayon sa buhay, ano po ang sigurado tayo? Kaya nating ipanalo. Say amen. Alam niyo po, Abraham's test was about alignment. Kasi si Abraham, he was already blessed. Tama? May anak na siya, si Isaac, may covenant na siya, may pangalan na siya sa mata ng Diyos. Pero dumating ang test of surrender. Ang test of surrender niya, pagkaloob mo yung pinakamamahal mo sa akin. Tanong, tingin, bakit kailangan may test of surrender? Minsan, hindi ko maintindihan si Lord Tingnan niyo po ito sa buhay ni Abraham. Blessed na yung tao, tapos tinest mo pa. Bakit? Bakit? Tanyo sa akin bakit? Gustong malaman ni Lord, align pa ba ang puso ni Abraham sa Diyos pagkaraan ng blessing? O napalitan na ba ng anak ni Abraham ang sentro ng buhay niya? Nakuha? Gustong i-test ngayon ni Lord, may blessing ka ngayon. Nung wala kang blessing, grabe ka sa akin. Ngayon, may blessing ka na. Test ko, sino na ang sentro sa puso mo? Say amen. Say amen. Sometimes, the test is not about what you have, but the test is about what has you. Kaya tinest si Abraham, hindi dahil kulang siya, dahil gusto ng Diyos tiyakin. Gustong makatiyak ang Panginoon kung higit pa rin ba siya sa lahat. Amen? Say amen. Say amen. Kaya mga kapatid, church, baka kaya may mga test tayo ngayon, ay baka dahil may next level na si Lord para sa atin. Amen? Sino dito may sakit? Sino dito may financial difficulties? Diba? Sino dito may family conflict? Sino dito may problema sa negosyo? Sino dito walang trabaho? Amen? Baka kaya mayroon tayong testing ngayon.
Kasi merong next level na hinihintay, na inahanda ang Panginoon para sa atin. Kaya lang ang tanong, handa ba tayo? Handa ba tayo? Gusto tayong i-promote ni Lord, gusto tayong i-bless ng Panginoon. May testing. Bakit? Para makatiyak ang Panginoon kung handa ba tayo. Kasi kung hindi tayo naka-align, mamimiss natin yung next move ni Lord. That's why it's important to align now before the test comes. You say amen. God tests those He trusts. Say amen. Number 2, alignment requires surrender. Sabihin niyo surrender. Genesis 22 verse 2. Take your son, your only son whom you love. Diyan. Ano daw? Ano hinihingi ni Lord? Yung son. Madali ba yung hinihingi ng Diyos sa Kanya? Hindi. Isipin mo, anak niya yun ha. Hindi lang niya basta anak. Only son. Ipinangako ng Diyos sa Kanya mismo. Pero bakit hiningi ng Diyos? Dahil ang tunay na alignment, look at me, ay tungkol sa pagsuko ng puso. Amen? Tingnan niyo po ito. Alignment is not convenience, but alignment is surrender. It is surrender. Hindi ito tungkol kung gaano ka ka-active sa church. Hindi ito nasusukat ng attendance lang. Hindi lang ito just showing up. But when we talked about alignment, it's about laying down. It's about the condition of your heart. Tingnan niyo po yung ginawa ni Abraham. Biruin mo, nung hiningi ng Diyos sa kanya yung pinakamamahal niya, he woke up early. He prepared what was needed. Hinanda lahat ng kailangan dalhin. He brought Isaac and walked in obedience paakyat po ng Moriah. He didn't delay. He didn't negotiate. Pero kung tayo yun, baka hindi na ako nakatulog. Kung ako yun, baka Lord, huwag naman ganon. Baka ang dami kong negotiation, baka ang dami kong hura. Amen? Baka iba yung dinala ko, baka hindi ako naghanda. Baka dinelay ko pa. Amen? Biruin mo, ang tagal-tagal nang hinihingi sa'yo ng Panginoon, ilang taon na. Dumaan ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Wala ka pa rin ginagawa. Dinedelay mo pa rin. Si Abraham, he woke up early. Yun ang sabi sa Bible eh. He prepared what was needed. He brought Isaac and walked in obedience. He didn't delay his obedience. Bakit? Dahil ang totoong surrendered na puso, hindi nagpapatumpik-tumpik. Pero tayo, minsan simple lang nang hinihingi ng Panginoon eh. Hiningi ng Diyos yung oras mo. Hiningi ng Diyos yung pride mo. Hiningi ng Diyos yung ambition mo, yung relationship mo, yung simpleng pagsunod, hinihingi ng Panginoon. Dami nating dahilan. We say what? Pag may time na po ako, Panginoon. We say what? Pag okay na po ako, Lord, saka na ako maglilingkod. We say what? Pahinga muna ako. Bigat ng schedule ko eh. Amen? But what if, look at me church, God's test is not about what you give. What if God's test is about how fast and how fully you surrender? Nakuha? What if matagal na tayong tinatawag ng Panginoon maglingkod? Lagi nating dahilan, may school ako eh. Walang time.
Di pa ako ready. What if isang araw, bigla tayong makaranas ng matinding pagsubok? Kasi testingan Doon lang ba tayo lalapit sa Diyos? Ng buong buo? Sometimes we don't realize delayed obedience is still disobedience. Delayed alignment often leads to unnecessary pain. Labas mo nga. Kaya wag nating hintayin na kuhanin ni Lord ang mga bagay na inuna natin kaysa sa Kanya. Gagawin ba ni Lord yan? Gagawin ni Lord yan. Ginawa niya kay Abraham Susubukin ka sa bagay na inuna mo. Amen? You say amen. You say amen. Don't wait for the breaking before the bending. Don't wait for the loss before the surrender. Don't wait for the test before the alignment. Kaya anong gagawin natin? Huwag na nating hintayin yan. Diba? Habang kaya mo pang isuko, amen, ang sarili mo sa Panginoon, align now. Because the test of surrender is not when it is easy. The test of surrender, it's when it's costly. Amen? Kaya ang surrender po, pag hindi ka nasasaktan, hindi surrender yon. Ang surrender, pag nasaktan ka na, doon pa lang magiging pagsambayan. Yes, Lord, I trust you more than this. What's in my hand? Kaya mong bitawan yung nasa kamay mo sa Panginoon. Ang alignment requires surrender. Do you agree? Last na, number 3. Samahan ako ng banda. The reward of alignment comes after the test. Look at this. Ano daw ang reward ng alignment? Ang reward po nangyayari pagkaraan ng test. Genesis 22 verse 12. Ano sabi doon? Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Again, tingnan niyo po yung unang praise ha. Sabihin nga natin, ano sabi? Yung may pula? Now, malakas. 1, 2, 3, go. Now, I know. Ngayon, alam ko na. Gusto ko pong idiin. Again, hindi lahat ng test para pahirapan tayo. Ang test, dumarating yan para i-validate kung gaano natin talaga kamahal ang Diyos. Pag sinabing validate, validation, hindi po yan condemnation. Amen? Ang validation na yan, may kaakibat po na promotion yan. Do you agree? Dahil kay Abraham, pagkatapos ng test, dumating ang reward. Do you agree? Hindi sinabi ni Lord, sige Abraham, dahil hindi mo binigay si Isaac, wala nang pangako. Hindi niya sinabing ganun. Pero sabi niya kay Abraham, now I know. Ngayon alam ko na. Ngayon alam ko na mahal mo talaga ako. Ngayon alam ko na nauna talaga ako sa buhay mo. Ngayon alam ko na walang ibang mas mahalaga sa iyo kundi ako. Ngayon alam ko na that you love me more than the blessing. Now I know that you fear me, that you love me, that you trust me with more. Amen? Say amen. Ngayon, alam ko na, sabi ng Panginoon. What if, dati faithful ka naman sa pagbibigay. Faithful ka naman sa ministry, matapat sa ministeryo. Pero what if isang araw,
nawalan ka kunwari ng trabaho? What if? Hypothetical lang. Titigil ka ba sa pagiging matapat? Titigil ka ba sa pagbibigay? Titigil ka ba sa paglilingkod? Kasi dalawang bagay na church, tapos na po ako. May dalawang bagay na pwede pagpilian. You have option A, you have option B. Yung option A pwedeng hanggang dito na lang. Tama na to. Tigil na natin yan. Pwedeng ganun. Pero yung option 2, option B, what if faithful ka dati, nagpapagamit ka sa Panginoon dati, nawalan ka ng trabaho, pero ang ginawa mo, option B, what if tuloy-tuloy lang ako sa commitment ko? What if tuloy-tuloy lang ako sa pagsaserve? What if kahit walang-wala ako, magbibigay pa din ako? What if sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ko, what if nagpatuloy ako sa Panginoon? What if? What if makita ng Diyos? Papaano kung makita ng Diyos yung pagtitiwala? Papaano kung makita ng Diyos yung sakripisyo? Papaano kung makita ng Diyos yung katapatan? Ano kaya pwedeng gawin ng Diyos? Ano sa tingin nyo? Simple lang ang sasabihin niya eh. Basahin nyo nga ulit yung pula. Now I know. Nakuha niyo po? Simple lang ang sasabihin ni Lord. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam ko na. Sana wag ganito. Ngayon, alam ko na dahil nawalan ka ng blessing, titigil ka na. Pero sana ganito. Ngayon, alam ko na. Nung na-test kita, nagpatuloy ka. Ngayon, alam ko na mahal mo ako. Ngayon, alam ko na akong uunahin mo. Ngayon, alam ko na wala kang ibang pinagkakatiwalaan ng buhay mo, kundi ako. Now, I know. Ang bigat nun. Parang sinabi ni Lord, pinatunayan mo ang sarili mo sa akin. Napatunayan mo ang sarili mo sa akin. Pero sa totoo lang, wala tayong kayang patunayan sa Diyos eh. Ang trabaho galing sa Panginoon. Ang lakas galing sa Diyos. Ang talino galing sa Diyos. Ang wisdom galing sa Lord. Wala tayong kayang patunayan. Lahat galing sa Kanya. Kaya may testing tayo. Bakit tayo dumadaan pa rin sa mga testing? Kasi gustong patunayan ng Panginoon. Gusto niyang malaman, ako pa din ba ang nasa puso mo? Ako pa din ba? O napalitan na yan ng iba? Nakuha niyo po? Say amen. Say amen. Kaya hindi madali ang test. Pero pag align tayo, kahit dumaan po tayo ng bagyo, hindi tayo matitinag. Kapag nakaugat na tayo sa Panginoon, you will bend, but you will not break. You will endure, you will pass. Say amen. Tandaan po natin, the reward comes after the test, not before. Kaya wag tayong sumuko sa gitna eh. Alam mo yung may pagsubok ka, tas susuko ka. Hindi mo alam ang pagkatapos ng pagsubok, reward. Diba? Pagkaraan nating maipanalo yung pagsubok, may reward ang Diyos eh. Say amen. Say amen. Tingnan niyo po ito. Next slide. Ano nakita nyo? Moriah. Ito po yung bundok na pinag-alayan po ni Abraham kay Isaac. Moriah. Sabihin nyo nga po, Moriah. Mga kapatid,
bago ka dalhin ng Diyos sa Moriah, bago ka dalhin ng Diyos sa lugar ng testing mo, kailangan align ka muna. Pag dinala ka ba ng Diyos dyan, hingin sa'yo yung pinakamahalaga. Kaya mo bang umakyat dyan sa Moriah? Kasi pag hindi ka ready, walang reward. Amen? Say amen. Si Abraham, bago siya umakyat dyan, sa Moriah niya, sa place of testing, aligned ang puso niya. Hindi pa siya umakyat dyan, alam niya kung sino ang una sa buhay niya. Tanungin kita, kung aalisin ba ni Lord ang trabaho mo? Kaya mo? Kung aalisin ba ni Lord yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo, kaya mo? Kaya mo umakyat dyan, Lord? Kaya? Anong hinihingi ng Diyos sa atin ngayon? Is it your time? Is it your pride? Is it secret sin? Is it toxic relationship? Isang dream na gusto mong ikaw ang mag-control? Bago ka umakyat ng Moriah, tingnan mo muna, kaya mong bitbitin yan sa Diyos. Kasi hindi natin pwedeng hintayin. May mawala muna bago sumunod sa Diyos eh. Kaya nga pinapayagan tayo ng Diyos, ikaw mismo magdala sa akin sa Moriah. Nakuha niyo yung ano? Nakialam ba ang Diyos in the first place kay Abraham? Hindi naman niya one click pinatay si Isaac, ay hindi. Sige, try mo dalhin sa Moriah. Gano'ng kasakit yun? Amen? Gano'ng kasakit yun? Gano'ng kahirap yun? Sige anak, isuko mo. Ikaw ang magdala sa akin. Ikaw ang magdala sa akin sa paanan ko. Hindi ako makikialam. Sa sarili mong timeline. Bilib ako kay Abraham eh. Hindi kasi madali yun. Pero sa simula pa lang, may anak siya o wala, may pangako o wala, alam niya ang Diyos ang una sa buhay niya. Malakas o hindi, alam niya ang Diyos ang una sa buhay niya. Meron o wala, alam niya ang Diyos sapat. Alam niya si Lord lang. Amen. Don't wait for the fire to burn before you bow. Kailan tayo iiyak? Kailan tayo luluhod? Pag may apoy na, no. Kailan tayo magsusurrender? Kapag may storm? Pag may bagyo na? Pag may mga pagsubok, no. Align now habang may pagkakataon. Align now habang hindi pa huli ang lahat. Because your alignment today is the foundation of your reward tomorrow. Kayo kung ano man isusuko natin ngayon, it will determine our future. Your surrender today is the sign that God can trust you with greatest blessing, with greater things. Anong panawagan ng Panginoon? Align now before the test comes. Because if our heart is misaligned, pwedeng you're drifting away. Pwedeng yung prayer life mo wala na sa ayos. Or maybe your priorities are off. God is calling you back. Hindi po para parusahan tayo, kundi para ihanda po tayo sa susunod na level. Sino ready sa second level niya? Amen? Sino ready sa second level? Say amen. Tatayo po tayo lahat. And we will sing a song for God.